Eto na nga, ilalapag na natin ang part 4 ng kwentong may pamagat na ang kwento ni Lulu Amir. Sa lahat po ng nakasubaybay ng kwentong ito, na ilapag na po natin ang 1, 2, and 3 na sa channel po na ito. Magandang buhay po sa lahat ng mga nakasubaybay sa kwentong ito. Ito'y continuation lamang po ng kwento nating may pamagat na ang mga kwento ni Lulu Amir. Pinagpatuloy naman ni Lulu Amir ang paghaplas ng lana himag sa katawan ng mga bata. Dito niya napagtanto na wala namang nabaling buto o hindi naman pilay kung bakit nagkaganoon ang mga tulongges. Ito ay dahil sa kung anong orasyon ang pinakawalan ng nilalang. Ramdam ni Lulu Amir na mahihirapan siya sa pagpapabalik ng wisto ng mga bata, pero ayaw niya din pahalata sa mga taong umaasa na mapapagaling niya ang mga iyon. Taimtim na lamang siyang nanalangin na malalagpasan nila ang suliranin. Sa isang banda, nakaupo lamang si Ka Lando na para bang hindi mapakali. Katabi siya ni Goyo na panay naman ang hampas ng bata sa hawak-hawak niyang mga dahon. Ginawa niya iyong pamaypay para maalalayan ang pausok na nasa gilid ng papag na kinahigaan ng mga bata. Ilang sandali ang lumipas nang biglang na namang tumayo si Ka Lando at nag-amok. Sa pangalawang pagkakataon, kakaiba na ang aura niya, naglalaway ito at nanlilisik ang mga mata. Lolo, halimaw, naku bakulaw lo, baliw ka na, Ka Lando. Kanina ko pa kasi sinasabi Lolo, ayaw mo po kasi makinig sa akin. Nalintikan na. Hindi siya si Kalando. Goyo, tumayo ka dyan. Dito ka sa gilid ko. Kaya pala kanina rapat parang nauulol. Akala ko'y lasing ka lang pero hindi pala. Hindi ka magtatagumpay, Tanda. Tandaan mo to. Makukuha ko ang mga batang yan. Sisiguraduhin ko. Pati ikaw at ang apo mo ay masasama. Anak ka ng demonyo. Kapatid ka ng Diablo. Makikita mo ang hinahanap mo. Sige, humakbang ka ng matodas ka ng maaga. Hindi pa dito magtatapos, Tanda. Tandaan mo, haya kitang pira-pirasuhin at lalong haya ko ring gawin sa apo mo ang ginawa ko sa mga batang tulonggis na yan. Imbis na sumagot si Lolo Amir, binuksan niya ang lana himag at isinaboy ang laman kay Ka Lando. Doon biglang iyong napatakbo palabas. Akmang hahabulin sana ni Lolo Amir nang bigla namang sabay-sabay ang pagdaing ng 4 na mga bata. Hindi iyon nagsasalita bagkus namimilipit lang ang mga iyon sa sakit. Di na maiwasang magsiiyakan ang mga magulang ng mga bata na nooy nakabantay din sa gilid. Maging sila hindi na maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, nanlulumo si Lolo Amir sa puntong iyon, iisa lamang ang nasa isip niyang solusyon, ang magsagawa ng ritual at pag-aalay. Hindi na pwedeng umatras, Goyo. Pasensya na apo kung hindi ako nakinig sa'yo kanina. Pero hindi na tayo basta bibitaw na lang. Nasimulan na natin ito at kailangan nating tapusin. Alam kong natatakot ka pero kasama ito sa kampanin na kailangan mo ding maunawat. Ang buong akala ko po, Lolo, nanghihilot ka lang. Pero hindi pala. Albularyo ka nga pala. Paano yan? Ano ang gagawin natin, Lolo? Hindi natin makakaya kung dalawa lang tayo. Kinailangan kong pumili sa gustong tumulong sa atin. Pero dapat ang pipiliin natin ay yung malakas ang loob at hindi basta nalilin lang. Ilang sandali lang nang biglang may sumabat. Si Roel, isa sa mga kapitbahay ng mga tulongges. Ako, Lolo. Ako nga po pala si Rowel. Anak po ako ng kumari mo.
Masama ho ang pakiramdam niya kaya po ako ang inutusan niya para daw po umalalay sa inyo. Ang totoo po kanina pa ako nakikimatsyag sa mga nangyayari at handa po akong tumulong sa abot po ng ating makakaya. Abay, ngayon lang kita nakita ha. May binatang anak na pala ang kumari ko. Kung ganun, masaya ako na may tao pang kagaya ni Ruel. Siguro naman ang kailangan natin ngayon ay maganda ng mga sandata at mga iaalay sa gagawing ritual sa mga magulang ng mga batang ito. Kailangan namin ng 4 na puting manok. Hindi niyo po ako nakikita kasi lagi din po akong abala pero lagi po kayong narekwento ng nanay ko. Sandata, Lolo meron pong buntot pagi sa bahay. Makakatulong po ba yun? Aba, malaking bagay iyon iho. Sige, dalhin mo dito habang maghahanap tayo ng kukumpleto sa magiging alay sa ritual na gagawin natin. Ngumiti si Ruel at nagpaalam iyon na kukuha ng gamit. Malapit lang ang bahay nila kung kaya't mabilis ding nakabalik ang binata. Samantalang, ayon naman sa ama ng mga bata, marami siyang alagang manok sa likod bahay ngunit hindi iyon kulay puti. Habang nag-iisip sila kung saan kukuha, ay siya namang pagdating ni Aling Minda na nahihingal ito habang nagtatanong sa kung anong nangyari kay Ka Lando. Naku, Aling Minda, malakas po talaga ang pandama mo pagdating sa tsismisan. Pero hindi po ito tsismis. Ang lasinggerong iyon, bigla na lang nagwala at nang banta. Sabi ni Lolo Amir, hindi daw yon si Ka Lando. Ang kuyog hangin daw yun. Sabi niya, buti na lang kanina nakaalis ka na, saka iilan na lang ang tao dito. Malalagot talaga sa akin yung pag narita ko. Kaya pala, wala sa hulog ang lasinggero na iyon. Kung nandito lang ako kanina, sinapa ko yun. Tatamaan ko yun ng ulol na yun. Buti nga po at umalis ka na po bago pa yun nagamo. Sana ikaw ang unang siyang nilapa. Aling Minda, may alam ka po bang mapagkukunan ng puting manok? Kailangan kasi ni Lolo Amir para sa pag-aalay daw. Oras lang talaga na makita ko yung kaalando na yun. Malilintikan yun sa akin. Nako, puting manok baka mo? Abay, mayroon. Ilan ba ang kailangan nyo? Saka aanhin ang puting manok, Lolo Amir. Magsasagawa tayo ng ritual, Aling Minda. Wala nang ibang paraan para maputol ang kung anong sumpa ng nilalang na ito. Ito lang din ang naiisip kong solusyon para maibalik sa wistro ang mga bata. Ang makipag-agawan tayo ng kaluluwa sa kuyog amin. Ramdam kong naghahanda na ang demonyo, mayon lalo pat natuon pala ang araw na ito sa kabilugan ng buwan. Sigurado ako na magiging madugo ang gabing ito. Ang totoo, wala akong idea sa mga ganitong usapin pero para sa mga kawawang mga batang ito, tutulong ako, Lolo Amir, sa paghahanda ng 4 na puting manok para sa ritual. Ang totoo, malaki na nga ang naitulong mo, Aling Minda. Pero siyempre, kinailangan ko din ng makakasama na buo ang loob at hindi basta natatakot. Kita mo nga mababa ka sa mukha at aura ng mga magulang ng mga bata ang takot. Pero ikaw, Aling Minda, talagang buo ang pagpapasya mo na tulungan ang mga bata. Alam mo na siguro ang dahilan ko, Lolo Amir. Mula nang nagpasya akong tulungan ng mga batang ito, naisip ko na hindi ako tatalikod hanggat hindi naging maayos ang lahat. Ayaw kong masisi, Lolo Amir, at lalong ayaw kong dalhin sa konsensya ko ang mga pangyayaring ito. Bueno, maghanda na tayo. Ayos nyo lang ang mga bata. Saka ayaw kong nakikitang umiiyak kayo. Lalo na kayong mga magulang na gustong gumaling ang mga anak nyo. Mas maganda kung magsagawa na lang kayo ng pagnunobina habang kami mag-aayos na mga gagamitin para sa mamayang gabi. Bawat isa ay may kanya-kanyang tokang gagawin. Si Aling Minda ay nagpakuha na ng mga puting manok habang si Roel at Goyo ay kumuha ng mga bolo di kaliyuan sa lugar. Samantalang si Lolo Amir ay nagtali ng mga makabuhay sa labas ng bahay.
Hindi naman kalakihan ng tahanan kung kaya't naging madali din para sa matanda ang pag-aayos ng mga pangontra. Sinamahan niya ito ng pagsasaboy ng asin. Hindi sigurado si Lolo Amir kung gagana ang mga ginagawa niya, pero sa loob niya makakatulong iyon para kahit pa magbalat kayo ang nilalang, hindi makapasok muli sa loob ng bahay nila. Sa kabilang banda, ganoon na lamang ang pagtataka ni Goyo, lalo pa ni wala man lang siyang ideya sa kung ano ang ginagawa ni Lolo Amir. Hindi niya din maiwasang punahin ang mga nakikita. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ni Lolo Amir. Gustuhin ko man po na i-pour through ang kasunod na mga kabanata, medyo nahihirapan po ako sa paggawa ng narration. So, habang nagpa-practice po ako kung paano mailalapag ng tama ang kwento, naway antabayanan nyo po ang susunod na part ng kwentong ito. Maraming salamat po sa makaka-play and God bless po sa lahat.